Balita naman sa lalawigan, napasok ng News 5 ang isang isolated barangay sa Mauban, Quezon matapos salantahin ng bagyong Aghon. Mahabang lakaran sa gitna ng baha ang kinailangan para mapasok ang barangay Makasin. 2 araw nang hindi mapasok ng mga otoridad ang lugar dahil sa taas ng tubig. Umaapaw kasi ang kalapit na Makasin River noong kasagsagan ng bagyo. Ang kwento ng mga residente, ito ang unang beses na umapaw ang ilog. Maraming bahay naman ang nasira dahil pa rin sa bagyo. Sa multi-purpose hall muna ng barangay nanunuluyan ang mga nasalanta. Pero bukod sa mga nasirang tahanan, problema nila ngayon ang kakainin. Pinagtsatsagaan na nga lang nilang kainin ang bigas na nalubog sa baha at ilang patay na hayop. Wala ring supply ng kuryente at malinis na tubig doon. Ayon naman sa Mauban LGU, nakatakda silang magdala ng relief goods sa nasabing lugar. Pinsala po naman ang dulot ng pagtama ng buhawi sa isang komunidad sa Arayat sa Pampangane. Sa video ho, kita ang malakas na hangin na hatid nito habang papalapit po sa isang paaralan. Nang dahil sa buhawi, gumuho ang stage ng eskwelahan. Natuklap din ang bubong ng gusali. Mabuti po na lamang at nakauwi na ang mga estudyante kaya't wala pong nadamay o nasaktan. Bukod sa paaralan, ilang bahay din ang nasira sa pagdaan po ng buhawi. Sa datos po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 55 pamilya ang apektado sa pananalasa ng buhawi. Iaapela ng kampo ni Bohol Governor Aris Umentado ang 6 na buwang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng Ombudsman. Yan nga'y habang iniimbestigahan ang kontrobersyal na pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills. Bukod nga kay Umentado, may 68 opisyales pa ang sinuspinde. Ang git ng spokesperson ni Umentado, masyadong matagal ang 6 na buwan. Handa naman raw silang makipagtalungan o makipagtulungan sa investigasyon ng Ombudsman at ibigay ang anumang mga dokumento at iba pang ebidensyang kailangan. Pero habang suspendido sa Umentado, si Victor Balita muna ang tumatayo ngayong active governor ng lalawigan. Sa General Trias, Cavite po naman, pinatay ang isang babae sa loob mismo ng kanyang sariling bahay. Nakunang po ng CCTV ang mga huling sandali ng biktima bago siya pinatay. Sa tulong po ng footage, natuntun at naaresto ng mga pulis ang suspect na mismong kasambahay ng biktima. 4 na araw pa lamang po namamasukan si Elias Vanessa nang mangyari ang krimen. Mariin po namang itinatanggi ng suspect na siya ang pumatay. Giit niya, ang best friend ng biktima ang mastermind sa nangyari at ang pumatay ay kaanak ng nasabing mastermind. Ginawa raw ito para pagnakawan ang biktima. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis ang mga sinasabing sangkot sa pagpatay habang patuloy ang investigasyon sa krimen. Patay din ang isang tulak ng droga matapos makipagbarilan sa mga pulis sa San Juan, Batangas. Ayon sa mga pulis, nagsagawa sila ng buy-bust operation laban sa target na si alias Balot. Pero nakatunog daw na pulis ang katransaksyon nito kaya't bumunot ng baril ang suspect at pinaputukan ang mga operatiba. Gumanti naman ang mga pulis. Dinala pa sa ospital si alias Balot pero naideklara ring dead on arrival. Nabawi naman sa suspect ang ilang sachet ng shabu, isang baril at marked money na ginamit sa operasyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.